Mga kaagoy, nagluto nga ulit ako ng merienda dito sa bahay namin. Ang niluto ko palang merienda, itong ginataang mais. Dahil saktong-sakto ngayong panahon na to dahil umuulan nga dito sa Pangasinan. Ganitong lutong ginataang mais ay talagang panalong-panalo. Abay, sino ba namang hindi matatakam sa ganitong merienda? Kaya tara, samahan nyo ako magluto. Alam nyo ba, dati, mabibili mo lang ang gata sa halagang 25 pesos. Eh ngayon, umaabot na nga ng 35 to 40 pesos. Tapos dati ang malagkit nasa 27 pesos. Eh ngayon, sobrang taas na. Yung 100 ko nga talaga wala na talagang mabibili. Ay yung 1,000 ko pala wala na rin palang mabibili. Yun pala yung ibig kong sabihin. Bali, bumili rin tayo ng mais na 1 kilo. Yung binili nga natin dito, yung natanggal-tanggal na. At bumili rin pala ako dito ng mga gatas. Dahil gagamitin ko rin ito. Sa pamamalingkin nga natin mga kaagoy, umabot nga tayo ng 650. Nakagastos nga tayo ng 650 pesos. Sa gagawin nga natin ginatang malagkit na mais. Eh dati-dati, since 2015, ang magagastos mo lang ay 300 pesos. Marami ka nang magagawang ginatang malagkit na mais. Eh ngayon, kulang-kulang 1,000. At dahil wala tayong choice, itutuloy na lang natin itong pagluluto natin. Unang-una nga pala, ay kailangan mo natin hugasan tong ating malagkit na kanin. At pangalawa, ay nilabas ko na nga dito yung malaking talyasi namin. Medyo lalakihan nga natin ang ating talyasi. Dahil pakiramdam ko ang 2 kilong malagkit ay marami. Nagpainit muna nga ako ng tubig natin. Dahil kailangan muna nga natin ito palambutin itong mais natin. Hintayin nga lang natin itong lumambot. At kapag lumambot na nga ito ng maigi, saka naman na natin tanggalin sa kanyang pinagkuluan. Para maumpisa na nga natin magluto. Itong ginatang malagkit na mais ay isa sa pinaka-paborito ng mama ko. Na minsan nga ay nakakaapat pa nga siya ng kain. Ganun nga katako ang mama ko. Kapag nakakita nga ng ginataang mais, bali naglagay nga tayo dyan ng tubig na wasa. Pinuno ko lang yung ating talyasi. At saka nilagay nga dito yung kanin na malagkit. Hahayaan lang natin ito na pakuluin hanggang maluto. Eh dapat hindi mo dapat ito pwedeng iwanan. Baka kasi masunog ito. At kailangan lang natin itong haluin ng maigi. May kahirapan nga lang sa paggagawa nito pero sulit naman kapag naluto na. At eto na nga mga kaagoy, luto na nga yung ating malagkit na kanin. Pwede na nga tayong maglagay ng mga ibang ingredients dito. Subalit 3 gata nga ang ilalagay nga natin dito mga kaagoy. Sa 2 kilong malagkit ay okay ng 3 gata. At syempre haluin natin yan ng maigi hanggang ma-absorb nga ng malagkit yung ating gata. Naalala ko nga nung elementary ako mga kaagoy, may nagbebenta nga ganito si sa amin. Pasing kaso nga kinuha na siya ni Lord. Baka doon na yung nagbebenta at hindi na dito. Kasi daw barat daw yung mga tao dito. Agoy, joke lang. Bali nga naglagay na nga tayo ng mais sa ating niluluto. Sa akin kasi kapag nagluluto ako ng ginatang malagkit na mais ay marami talagang mais. Kapag kokonti kasi, parang hindi ko kasi ramdam yung mais. Kaya minabuti ko talagang 1 kilo ang ilagay natin dito. Pagkalagay nga, saka naman na natin haluin ng maigi. Isa to sa pinaka-basic na mailuluto mong merienda na talagang magugustuhan ng pamilya mo. At saka maglalagay rin tayo ng 1 kilong asukal dito. Take note, kapag gagawa pala kayo ng ganitong klaseng merienda, gamitin nyo palang asukal ay puti. Kasi yung brown kasi na asukal ay magkukulay yan. Pangit rin kasi tignan kapag kumulay nga sa ginatang malagkit na mais natin. At dahil wala na nga tayong choice, haluin na lang natin ng maigi. Dahil kukulay rin yan ng puti dahil maglalagay nga tayo ng evaporada na gatas. Malapit na nga maluto tong ating niluluto. Kung wala pa kayo naisip na merienda, pwede nyo itong merienda. Basta marunong lang kayo magluto. Kung hindi nyo naman alam, sundin nyo lang naman yung procedure. By the way, taga saan ka pala? Baka pwede naman kami makapunta dyan sa inyo. At eto na nga yung ating ginatang malagkit na mais, lutong-luto na nga. O sige na nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye, agoy!